Sa bawat pagbiyahe ng habal-habal ni Carl, hindi niya inaakalang may pasaherong magpapabago ng takbo ng buhay niya. Si Joel, na isang call center agent, ay ang tipo ng taong laging may baong stress pero may nakatagong kabaitan sa likod ng kanyang mga mata. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagsakay, mga simpleng pagtatanong, at simpleng ngiti. Unti-unting lumalalim sa hindi nila inaasahang pagkakataon. Habang mas madalas silang nagtatagpo ay mas lalo nilang nakikita ang mundo ng isa't isa. Ang bawat pagod, ang bawat pangarap, at ang katahimikan na matagal na nilang hinahanap. Hanggang sa isang gabing bumuhos ang ulan, at sa pagitan ng lamig ng panahon at init ng kanilang presensya ay natutunan nilang may mga taong hindi mo naman hinahanap pero darating para paalalahanan ka na pwede ka palang mahalin. At dito nagsimula ang isang ugnayang dahang-dahang umusbong na hindi minadali pero totoo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Isang maagang medyo makulimlim, kung saan ramdam pa ang antok ng buong barangay, ay nag-iikot na ng biyahe si Carl, 22 anyos. Nakasisimpleng puting t-shirt at faded na maong. Siya yung tipo ng habal driver na agad mong mapapansin. Hindi dahil sa kanyang forma, kundi dahil sa kanyang disiplina, pagiging magalang, at kakaibang katahimikan. Sa tahimik ng kanyang pagkilos ay bawat galaw mapapansin mo na may bigat na responsibilidad at hindi nagyayabang. Lumaki si Carl sa hirap. Bunso siya sa 4 na magkakapatid. Siya ang nagbuhat ng halos lahat ng matapos ma-stroke ang kanyang tatay at umalis ang kanilang inay. Hindi siya nakapag-aral ng kolehiyo, pero mabilis naman siyang matuto. Eksperto sa pag-ayos ng motor, at kaya rin siya madalas tumitigil sa gilid para ayusin ang motor kapag may kakaibang tunog. Doon siya nabubuhay, sa paunti-unting kita at paunti-unting pag-asa. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, papalabas na ng BPO building si Joel, 25 anyos. Nakapormal na pants at checkered na long sleeves. Bit-bit ang pagod ngunit pinipilit ang mga ngiti sa kanyang labi. Isa siyang call center agent na sanay na sa night shift. Oo, magaling siyang mag-English pero hirap siya sa papakatatag sa sariling buhay. Kahit may itsura at may magandang trabaho ay hindi naging madali ang daan ni Joel. Siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Galing sa broken family, siya ang nagbabayad ng upa, kuryente, at gamot ng kapatid niya na may karamdaman. Sa trabaho, palagi siyang, "Opo sir, opo ma'am, kaya po." Pero sa totoong buhay ay wala halos nakikinig sa kwento niya. Kaya ang utak niya ay lagi ng pagod. Pero ang puso niya ay lagi naghahanap ng tahimik na sandali. At doon nagtatagpo ang mundo nila. Si Carl na laging nakaparada sa labas ng BPO building tuwing alas 7 ng umaga, nag-aabang sa uwian ng mga palabas na ng night shift. At si Joel naman na laging naghahanap ng masasakyan, pagod, gutom, silaw sa ilaw ng cellphone at lamig ng aircon ng building. Hindi pa sila magkakilala pero ilang linggo lang napapansin nila ang isa't isa. Si Carl, lihim na natutuwa sa pamilyar na mukha ng isang agent na mukhang laging pagod pero mabango. At si Joel naman, napapatingin sa isang habal-habal driver na mukhang mas maaga pang magsimula ang araw kaysa sa kanya. Ang hindi nila alam, ang pagod na yon ang magiging tulay. At ang mismong motor, ang isang simpleng sasakyang padala ng tao ay ang unti-unti magdadala sa kanila sa isang paglalakbay na hindi nila inaasahan.
Paglabas ni Joel ng building, agad niyang naramdaman ang init ng umaga. Mabigat ang kanyang ulo, parang lumulutang pa sa puyat. Habang naghahantay siya ng masasakyan, napansin niyang nakaparada uli ang motor na lagi niyang nakikita. At ang driver nitong si Carl. Si Carl makikita mo nakasandal, tahimik, at hawak ang malit na bote ng tubig. Napatingin si Joel at ganoon din si Carl. Sandali silang napangiti. Yung tipong pilit tinatago pero lahat ng totoo. "Boss, sakay?" tanong ni Carl sabay tango. Naglakad si Joel papalapit. Hawak ang kanyang bag sabay, "Oo, Paps, sa may crossing lang. Medyo mainit ngayon ah." "Umaga pa lang pero ramdam ko na," sagot ni Carl. Paandap-andap ang mata sa rearview mirror para silipin si Joel. Habang umaandar ang motor, ramdam nila ang awkward pero komportableng katahimikan. Hanggang sa si Joel na ang unang bumasag ng katahimikan nila. "Dito ka lang nag-iikot?" tanong niya. "Oo," sagot ni Carl. "Dito kasi madaming sumasakay eh." "Ikaw, night shift ka palagi?" "Oo, kaya nga lagi akong pagod. Halos dito na kasi umiikot ang buhay ko." Napahinga si Joel ng malalim. "Ikaw, matagal ka na ba naghahabal?" "2 taon," sagot ni Carl. Medyo proud pero simple lang sumagot. "Kailangan eh, para sa pamilya." Tumingin si Joel sa kanya at na-curious. "Grabe no, ang aga mo nag-uumpisa. Hindi ka ba napapagod?" Napangiti si Carl. Yung tipong ngiting hindi madalas ibinibigay sa kahit kanino. "Nasanay na siguro. Tsaka, mas nakakapagod nga yung walang ginagawa." Napatawa si Joel. "Tama ka dyan." Maya-maya napansin ni Carl na napapapikit si Joel. Halatang pagod na pagod. Nasusulyapan niya ito sa salamin ng kanyang motor. "Boss, kung gusto mong matulog sandali habang nasa biyahe, okay lang," sabi ni Carl. Seryoso pero mahinahon. Napatawa si Joel. Medyo kinilig sa kabaitan ng tao. "Uy, baka mamaya mahulog pa ako." "Bakit? Tingin mo ba hayaan kitang mahulog?" sagot ni Carl. At tuloy lang sa pagmamaneho. Wala naman siyang ibig sabihin pero parang may laman. Napatigil si Joel at napangiti. At may kung anong kumislot sa dibdib niya. Pagdating nila sa crossing ay bumaba na si Joel. "Magkano?" tanong niya. Umiling si Carl. "Libre na. First time kita nasakay eh." "Uy, hindi pwede yun," sagot ni Joel. "Negosyo ay negosyo. Bawal magpalibre." Ngumiti si Carl. "Hindi naman palagi. Next time, may bayad na." "Next time?" ulit ni Joel. Medyo napataas ang kilay pero may ngiti. "Oo," sagot ni Carl. "Feeling ko kasi may next time pa." At hindi na nakasagot si Joel. Napatingin lang siya kay Carl at sa hindi maintindiang dahilan ay ayaw pa niyang umalis. Pero naglakad din siya papasok sa eskinita. Ramdam ang biglang init sa dibdib. Si Carl naman ay humawak na sa kanyang manibela at napangiti ng mag-isa. Next time, bulong niya sa sarili. At sa unang beses sa matagal na panahon, pareho nilang inaabangan ang susunod nilang pagtatagpo. Simula nung unang sakay na yun ay naging ritual na halos ang pagkikita ni Joel at Carl. Halos araw-araw, bago pumasok o bago umuwi si Joel sa trabaho, sinusubukan niyang silipin kung nandoon si Carl sa paborito nitong pwesto. At halos palagi nga ay nandoon siya. Isang hapon paglabas ni Joel mula sa shift ay nakita na naman niya ang pamilyar na motor. At syempre, ang driver na may simpleng ngiti na parang nakalaan lang para sa kanya.
Uy, nandito ka uli. Bati ni Carl sabay ayos ng upo. Nagpa-reserve na yata ako ng spot sa motor mo, biro ni Joel. Ngumiti naman si Carl. Wala naman akong reklamo, basta sa'yo. Habang bumabiyahe, napansin ni Joel na nakabaliktad ng cup ni Carl. Kita ang konting pawis nito sa sentido. Ang init, no? Sabi ni Joel. Para kang nag-gym buong araw. Tawag dyan, ligaw na pawis, sagot ni Carl sabay tawa. Ligaw talaga? Tukso ni Joel. Oo, baka naghahanap ng mapupuntahan. Sabay silip kay Carl sa kanyang salamin at nakatitig sa mata ni Joel. Napalunok si Joel. Grabe ka naman makatingin. Bakit? Bawal ba? Sagot ni Carl. Hindi naman, sagot ni Joel. Dahang-dahang nahiya pero hindi iniiwas ang tingin. Medyo nakakailang lang. Bakit hindi ka umiiwas? Napangiti si Joel. Kasi nakikurious ako. Ngumiti rin si Carl. Yung tipong nagtugumpay sa kanyang pakiramdam. Pagdating sa crossing, si Carl ang unang nagsalita. Uy, Joel, kung wala kang pasok bukas, labas tayo. Dapat natigilan si Joel. Lalabas? Tayong dalawa? Ngumisi si Carl. Oo, kadalasan 2 tao lang naman ang lumalabas, di ba? Loko ka, sabi ni Joel. Pero ramdam niya ang init ng tenga. Libre ko na yung kape. At huwag ka nang tumanggi, dagdag ni Carl. Nakahilig siya sa kanyang manibela. Sandaling tumigil si Joel bago ngumiti. Totoo ba yan? Nakakahiya naman pero okay, sige. Kape tayo bukas. Naghiwalay silang inalam ang number ng isa't isa para magpatuloy ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan sa text message. Nandyan ka na? Sabi ni Joel. Nandito lang, kanina pa. Ang aga mo? May naabangan kasi, sagot ni Carl. At hindi na nag-reply si Joel. Ayaw niyang aminin sa sarili na kinikilig siya. Hello guys! Welcome back sa channel. Kung gusto niyong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo dito sa baba. Kahit simpleng hi lang or kung taga saan kayo. Binabasa ko lahat ng comments nyo. At baka kayo na ang susunod kong mabanggit. Kaya comment na para lagi kayong kasama sa kwentuhan natin dito. Shoutout muna sa mga tagapakinig natin mula sa Mindanao. Lalo na kina Gabriel Capopes 1470 mula sa Malingawon, Porok 6, Biwang, Bagumbayan, Sultan Kudarat. At gayon din sa mga taga San Jose, Digos City, Davao Sur, lalo na sa iyo, Remigio de la Rosa, Y1X. At salamat din sa pakikinig, Dens Santos K6G. Kung gusto mong mabati, comment ka lang kasama ang iyong location. Salamat! Naglakad-lakad sila papunta sa isang maliit na cafe sa stall sa tabi ng terminal. Simple lang. Yung mga plastic tables, brewed coffee, bagong patisal, at amoy ng bagong bukas na umaga. Hindi ka ba nahihiya na kasama mo ako? Amoy araw pa ako, tanong ni Carl. Hindi naman, sagot ni Joel. Actually, bagay nga sa'yo eh. Anong bagay? Yung amoy? Hindi. Yung rugged na vibe. Parang di mo kailangan magpa-cute para mapansin. Napakagat labi si Carl. Kunwari nagpapakul. Pero napansin mo, no? Medyo, sagot ni Joel. Medyo lang, pagtatampo ni Carl. Gusto mo ba ng full version? Sagot ni Joel sabay ngiti. Nagkatinginan sila. Yung matagal. Yung may tahimik na init. Yung tipong hindi mo alam kung sino ang unang iiwas. Hanggang si Joel na ang kumurap. Okay ka pala kausap, Carl.
Sabi niya habang umiinom ng kape. Mas okay ka, sagot ni Carl. Diretso, walang halong biro. At sa unang beses, hindi na naitago ni Joel ang ngiting hindi niya mapigilan. Mula noon halos araw-araw na sila nagtatagpo. Sa biyahe, sa kapihan, at sa mga tambayan sa tabi-tabi. Kung dati ay aksidente lang, ngayon ay sadyang hinahanap na nila ang isa't isa. At habang dumadalas ay mas lumalalim, mas nagiging komportable, at mas may spark. At unti-unti ay pareho nilang naiisip, ano ba to? Bakit ko siya laging inaabangan? Gabi na nang matapos ang shift ni Joel. Paglabas niya ng building ay nandun pa rin si Carl sa tabi ng motor niya. Nakasandal at may ngiting parang kanina pa talaga siya naghihintay. Uy, di ka pa umuwi? Sabi ni Joel. Hinintay kasi kita, sagot ni Carl at diretsong tingin. Hatid na kita. Natigilan si Joel. Hahatid? Hanggang sa bahay namin? Oo, sagot ni Carl. Para hindi ka na maglakad kung saan-saan. Gabi na rin. May konting kabas sa dibdib ni Joel, pero hindi niya tinanggihan. Okay, sige, tara. Habang umaandar ang motor papunta sa subdivision nila Joel ay tahimik ang hangin at hindi naman awkward. Yung tahimik na may laman. Yung tipong ramdam mo ang presensya ng isa't isa kahit walang sinasabi. Paminsan-minsan, sumusulyap si Carl sa kanyang salamin. At sa bawat tingin, nagkakapareho ang pinakamaliit ng ngiti nila. Pagdating sa tapat ng bahay, dito ka na pala, sabi ni Carlo habang humihinto. Oo, salamat sa paghatid. Pero bago bumaba si Joel, may biglang sumagi sa isip niya. Gusto mong pumasok muna sandali? Tanong niya. Medyo nag-aalangan. Tubig, kape, konting pahinga bago ka bumiyahe uli. Nagulat si Carl, pero ngumiti ng malalim. Sigurado ka? Oo, pero kung ayaw mo, okay lang naman, sagot ni Joel, sabay taas ng balikat. Hindi ako tumatanggi sa mabubuting bagay, sabi ni Carl, sabay patay ng makina. Tara. Simple, malinis, may malit na sofa at isang lampara na nagpapasarap ng ambience ang loob ng bahay ni Joel. Nice place ha, sabi ni Carl at naupo sa sofa. Maliit lang, sagot ni Joel habang inaabot ang malamig na tubig. Pero at home naman dito. Home is home, sagot ni Carl. Hindi dahil sa laki, dahil sa pakiramdam. Napangiti si Joel. Philosopher ka pala? Umiling si Carl. Hindi, nagpakatotoo lang. Madalas kasing wala sa lugar ang komportableng pakiramdam. Nasa taong nakakasama mo. At nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Sandali lang, pero sapat para uminit ang hangin. Okay ka talaga kausap, sabi ni Joel, sabay upo sa tabi. Hindi sa tapat, hindi sa malayo, kundi sa tabi mismo ni Carl. Mas okay ka, pilyong sagot ni Carl. Carl? Biglang tanong ni Joel, malumanay pero seryoso. Bakit mo ako laging inaabangan? Napatigil si Carl. Hindi agad nakasagot. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin, sagot niya. E di subukan mo, sagot ni Joel. Huminga ng malalim si Carl. Tingin ko kasi magaan kang kasama. At saka kapag hindi kita nakikita sa araw ko, parang may kulang. Nanahimik si Joel. Hindi niya inaasahan na biglang sasabihin ni Carl. 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 Hindi niya inaasahan na biglang sasabihin ni
na ganito kadiretso si Carl. Sorry kung weird, dagdag ni Carl. Hindi, sagot ni Joel. Sabay dahan-dahang napangiti. Sa totoo lang kasi, hinahanap-hanap din kita. Napatingin si Carl at halatang nagulat. Kita ang pag-asa sa kanyang mata. Talaga ba? Oo, sabi ni Joel at tumatawa. Huwag ka masyadong matuwa dyan. Masyado ba? Sagot ni Carl. Wala na tayong magagawa. Nagkatinginan silang muli at mas matagal, mas malalim. Hindi sila naghalikan, hindi naghawakan, pero mas ramdam kaysa sa kahit anong pisikal na galaw. Hanggang si Joey lang unang bumulong. Mahina, pero malinaw mong maiintindihan. Carl, okay ba sa'yo kung mas maging close pa tayo? Tumango si Carl. Walang pagdadalawang isip. Yun nga yung inaasahan ko eh. At sa isang maliit na sala, sa ilalim ng dim na ilaw, nagsimula ang isang ugnayang hindi nila planado, pero sabay nilang ninanais. At sa gabing yun, pareho nilang napagtantong may pupuntahan talaga sila. Pagbukas ni Joel ng pinto para sana ihatid si Carl palabas, biglang bumugso ang malakas na ulan. Yung tipong parang binubuhos lahat ng ulap sa isang iglap. Uy, grabe. Baka hindi ka na makauwi niyan, sabi ni Joel habang pinapanood ang pagragasa ng tubig sa kalye. Napakamot si Carl. Okay lang, hihintayin ko munang humupa. Carl, sabi ni Joel. Tumingin sa kanya ng seryoso pero may halo ring pag-aalala. Mukhang hanggang bukas pa to. Parang may bagyo. Dito ko na lang muna. Sigurado ka? Medyo nakangiti si Carl na parang nahihiya pero umaasa sa paanyaya. Oo, may extra kumot naman ako sa kwarto. Promise, hindi naman kita gagawa ng kung ano. Maliban na lang kung gusto mo. Onting biro na may onting pagkatotoo. Natawa si Carl. Yung tawa na may hiya at saya. Loko. Pero tumango rin siya. Pero sige, dito na lang ako. At habang kumukulog sa labas, nasa sala sila. Medyo magkalayo na kaunti, pero sapat na para maramdaman ang init sa pagitan nila. Nagsimula sila magkwentuhan. Hindi yung mga kakaibang usapan, kundi yung mga bagay na hindi nila basta-basta nasasabi. Si Joel, tungkol sa pressure sa call center. Kung paanong minsan naiiyak siya sa pagod pero kailangan pa rin umiti. At si Carl naman, tungkol sa pagiging breadwinner. At ang takot na baka hindi sapat ang kita sa pasada para sa buong pamilya. Napapatingin sila sa isa't isa. Hindi sa awa, kundi sa pag-unawang bihirang nilang nakukuha mula sa ibang tao. Masaya ako na nakilala kita, biglang sabi ni Carl. Hindi malakas at hindi rin mahina, pero damang-dama para maramdaman. Napayuko si Joel, pero hindi may tatago ang ngiti. Ako din, hindi ko alam kung bakit pero parang ang dali mong mahalin bilang tao. At natigilan si Carl. Pero hindi tinakbuhan ng pakiramdam. Lumapit siya na kaunti. Joel, mahina pero puno ng damdamin. Pwede ba kitang yakapin? Hindi sumagot si Joel at lumapit na lang siya. At sila na ang naglapit ng pagitan. Mainit, tamang-tama, at sapat. At habang bumabagsak ang ulan sa labas, dahan-dahang naghihiwalay ang kanilang yakap para magtama ang mga mata. Walang nag-uutos, walang nagpaplano.
pero pareho nilang nararamdaman. Unti-unting naglapit ang mukha nila. Mabagal, sigurado, at sabik pero kontrolado. Hanggang tuluyan nang nagtagpo ang kanilang mga labi. Marahan lang sa simula, nag-iingat at parang tinatanong kung okay lang ba. Pero nang maramdaman nilang walang umaatras, ay mas naging totoo, mas malalim, at mas puno ng damdamin. Walang pagmamadali, walang tensyon. Isang halik na parang mahabang buntong hininga na matagal nang nakakulong. Pagkatapos noon, ay magkadikit pa rin ang noo nila. Nakangiti at parehong may kumikislap sa mga mata. Ang sarap ng timing ng ulan, bulong ni Carl. Oo nga, sagot ni Joel at bahagyang natawa. O, hindi kayo dahil tamang tao lang ang kasama ko. Sa gabing yun, sa gitna ng bagyo, ng yakap at ng isang halik, naging mas malinaw na hindi na ordinaryo ang pagitingin na nila. Pagkatapos ng halik ay tumahimik muna silang dalawa. Tahimik na ini-enjoy pa nila ang kaganapan. Sa labas ng patuloy na paulan ay maririnig. Pero sa loob ay banayad na at parang kumakalma na ang gabi. Umupo sila sa sofa, malapit at halos magkadikit ang tuhod. Si Carl ang unang nagsalita, mahina pero malinaw. Joel, ayoko magmadali. Ayokong pilitin na maging tayo agad, na parang kailangan may label. Napatingin si Joel, medyo kinakabahan pero handang makinig. Pero dagdag ni Carl, gusto kong malaman mo na ikaw lang yung gusto kong makausap. Ikaw lang yung gusto kong makita kapag may break ako. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Ikaw lang sa ngayon. Napanunok si Joel, pero ngumiti. Yung ngiting puno ng ginhawa. Ako rin, Carl. Hindi ko rin alam kung saan pupunta to. Pero ayoko rin na may iba. Hindi man tayo official pero gusto ko na tayong dalawa lang. Tahimik silang pareho at ramdam nila ang bigat ng kanilang pinangako. Nagabot ang kamay ni Joel at dahang-dahang hinawakan ang kamay ni Carl. Hindi mahigpit pero sigurado. So, sabi ni Joel, deal? Tumingin si Carl sa kanya, napangiti ng malalim. Deal, tayong dalawa lang muna. Walang label, pero may pangako. Pangako na magkikita, pangako na mag-uusap, pangako na hindi tatakbo kapag tumindi ang feelings. At syempre, pangako na sa isa lang natin gagawin itong ginagawa natin. Nagkasundo sila hindi bilang magjowa, kundi bilang dalawang taong handang subukan ng pag-ibig ng hindi minamadali, pero hindi rin umaatras. Bago matulog, isang marahang halik uli ang binigay ni Joel. Mas maiksi, pero kasing tindi ng nauna. At sa gabing yun, natulog silang magkalayo ng kama, pero makalapit ang puso. Hindi kailangang laging madaliin ang pag-ibig. May mga koneksyong mas gumaganda kapag hinahayaan lang. Walang label, walang pressure, pero may respeto at katapatan. Minsan, sapat na ang dalawang taong handang maging tapat, maging laging nariyan, at subukang mahalin ng isa't isa ng dahan-dahan, pero totoo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.